May debate si Totoy Vivo. Saan? Ngayon? Baka naka-block sa akin yung nagla-live. Marami akong binlock kanina eh. Mga MCGI na batang hamog. Si dating landas. Sino kalaban niya? Hindi ko trip si dating landas eh. Nagpe-pretend na babae. Pag ganun, binablock ko eh. INC. Nako. Parang best lang naman yung niya, pagde-debate niya. Nako. Ayoko manood. Gusto ko asaran lang pagka debate kung tao si Cristo o hindi. Sige tol. Kakaumay na. Tao ba si Cristo? Diyos ba? Asan ba siya? Ano matutulong niya sa buhay natin? Kung malaman mong Diyos, sige, o magkakapera ka ba pag nalaman mong Diyos si Cristo or tao? Hindi man tayo magkakapera doon. Nandun yata sila kay Totoy Vivo. Nakakaumay na. Puro na lang Biblia. Wala nang katapusan. 2,000 years na sila nagde-debate. Hindi pa rin sila magkasundo. Wala nga. At lahat sila tama. Teka lang, mag-i-invite ako ng mga guest. Maghanap tayo na away. Si Tatay Mod. Meron siyang gustong patunayan si Tatay Mod. About Isaiah 34:16. Antayin lang natin guys. Wait lang Kung naboboard kayo, punta ka kay Totoy Vivo. MCGI lang po ang invited. Ayun, si Brad Pag-ibig. Good morning po. Good morning. Nag-live ka ngayon. Aga. Opo board Ako hindi dahil nagkausap na tayo Hindi nyo pa po nakikita na animals yung tinutukoy doon? Ayun nga sa huli kong message sa'yo Ito. Ganito. Ayaw duduktong ko sana doon sa last message ko sa iyo to. Sige, for a while, tatanggapin ko yung sa KJB na animals. Illogical po kung animals yun. Bakit po? Useless. Bakit ulit? Puro animals nga yung tinutukoy doon. Sandali, Brad. Useless. Kung animals yung nasa KJB, useless nga. Bakit? Di ba kaya pinag-prepare yung animals? May mate siya, pinag-prepare yung animals. Dahil para mag-reproduce sila, di ba? Apo. Yun. Kung sa KJB walang mate, kung animals yun, how can they reproduce? Yun ang tanong ko. Hindi po ganun. Hindi nga po nangangailangan ng kasama. Oo, yung animals. Apo. Kung anong purpose kung doon sa God's Word, kailangan ng kasama, anong purpose? May kasama. Kasi magkaiba Yung buong Isaiah na yun po kasi puro animals talaga yun Tapos biglang Biblia. Mas malabo po yun sinasabi nyo Oo nga, kung tatanggapin mong, sige patatanggap ko sa iyo animals Sige, ma-agree nga ako sa iyo for the meantime doon sa KJB without a mate, paano sila magre-reproduce? Mental telepathy? Hindi, di ba? Imposible. Ewan ko kay Isaiah.
Hindi ko alam kay Isayas. Hindi mo alam kay Isayas. Yun na nga, malinaw na nga eh. Logic, may logic si Isayas without a mate kasi nag-iisa nga lang. Okay po? Itanong mo kay Mr. Dark Knight yan. Pag nag-live ulit kayo, I will follow you po. Po. Alam Okay. mo kasi, Brad, mod, Ano po? pag-ibig. Opo. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Kaya ang magandang Ayun makausap nga ang na problema. Christian. Kina-question nyo ko, sinasagot ko, nung may logic yung sagot ko, hindi na kayo naniniwala. Ano nang pinag-uusapan natin? Huwag na lang tayo mag-uusap. Hindi ka naniniwala. Ano na lang. Po? Hindi, actually, okay lang naman pong kasi pino-point out lang namin yung mga katiwalian sa MCGI. Hindi yan ang Yung usapan, Brad. hypocrisy. Ibang usapan na yan. Ibang Yun nga usapan po. na yan, Brad. Kung Biblia lang, Let's not, hindi let's kasi not ako... twist. Sige ba? Let's not twist the discussion. Paano nga I gave you the tayo logic. I gave you the dyan? logic. Nung marinig mong tama yung logic ko, tapos bigla ka hindi naniniwala. What's the use of this discussion? Hindi, agnostic po ako ever since, di ba? Nung makilala mo Ano ako. po? Ano po? Di ba po agnostic ako mula nung Oo nakilala niyo po ako, di ba? Oo nga, agnostic ka. Apo. Kaya lang, tinatanong niyo ako regarding that verse Nung bigay ko sa yung logic, ay hindi ako naniniwala. Tanggap ko naman agnostic ka Kaya lang, I respond to your answers. Sa tanong mo, Opo. I Wala respond namang to talagang Biblia doon Kailan po ba nabuo ang Ha? Biblia? ibang subject na yan, Brad. Ibang subject na yan. Hindi, sa Don't Isaias twist po. the discussion. 16. Sige na po, okay na po ako. Don't twist the May Biblia na discussion. po ba nun? Hindi yan po ang topic natin kanina. Sorry. Sorry po. I Hindi stop po from ba here. Isaias? Ano po ba? I stop from here po. I stop from here. That's not the discussion. Ano po discussion? Na itong ko sinasabi yung animals, di ba yun yung tinapik ko? Oo nga po. Pinatunayan ko sa'yo, mali ang God's Word. Mali ang intindi ni Dark Knight. Ay, Yun ang usapan po. Mali si Dark Out Knight of sa context. pagkaunawa. hindi po. Hindi. Po. Sige, magkausap sana uli kami. Sige, good day, Brad. Sige po, sige po. Bye-bye. Ingat ka po. Kayo rin po, kayo po. Salamat. Okay. Ayun. Hello, Chi. Kasi ang problema kasi, infallible si Brad Eli. Since bumaba siya, hindi siya makakatutol sa akin. Infallible, kahit anong sabihin ni Brad Eli, yun na yung final authority. Pero pag iniba ni Brad Eli, may karapatan siya kasi ang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Nakikita niyo ba yung kalokohan dyan sa religion? Opo. Pagka ganyan po ang leader, ano yun? Charismatic, maniniwala kayo, pero pag gusto niya, iibahin niya. Opo. Authoritarian. Yan po yung isa sa signs ng mga kulto. Opo. Pero si Tatay Mod kasi, we just let him do his thing dahil may edad na siya di ba? Wala namang medyo late na para magbago ng belief. Doon kasi siya masaya di ba? Kaya kung Biblia lang si Dark Knight kaya lang nag-uusap na kasi kami, di ba? It's enough na siguro, parang 9 hours yata kami nag-uusap tungkol dyan. Tapos ngayon, ni-research niya, mali daw. Because of the translation. Nakakabaliw yan. Biro mo, buong Isayas na yon yung mula 1 hanggang doon sa sinasabi niya. 16 ba yan? Animals tinutukoy, tapos biglang Biblia. Wala namang Biblia doon. Panahon ni Isayas, sobrang luma na nun. Paano naging Biblia? Pinakaulugan lang kasi ni Brad Eli. At naniwala naman sila.
Di ba, spinach? Akit ka nga, spinach. Nagpapaantok lang ako. Matulog pa lang ako eh. But, nakakatuwa naman si tatay. Na-appreciate ko naman siya. Ano siya kagabi sa amin. Hindi daw debate, pero nag-i-insinuate naman siya ng gusto niya. Diba, spinach? Ano pinag-usapan doon sa atheist? Kila Senses. Napanood mo yung debate, Senses? And Tommy. Sino panalo doon? Puro premise eh. Premise 1, premise 2. Yung way lang nila ng ewan ko, parang wala namang masyadong evidence na nilatag. Yung logic lang ang pinag-usapan nila. It doesn't mean na binasag mo na ang premise 1. Ganun lang. Baka umiyak pa yun pag nalaman niya walang retirement sa langit. Oo nga eh. Yaman na. Maganda yung mayroon siyang hope na mayroon siyang mansyon sa langit. Diba? Sino ba naman ayaw ng mansyon sa langit? Forever na siya. Pero magsasawa ka rin dun eh. Kung forever, tas may mansion ka, maumay ka rin. Mas maganda lang mag-frame argument si Tommy. Oo. Magaling si Tommy. Pero, paano ba yun? Siyempre, sa side tayo dun sa atheist, no? Kaya lang, pinatumba niya rin yung, sila Macario. Mali kasi yung attack ni Macario eh. Napanood mo ba yun? Inattack niya yung, tinawanan siya ni Tommy, yung logical fallacy na, yung inugat niya, yung origin, ano yun? Nakalimutan ko tawag doon. Pag ina-attack mo yung origin ng argument. Oo. Tapos ang proof ni Macario yung daw, lahat daw tayo iba-iba pagkakilala sa Diyos. Medyo malayo kasi yun eh. Pero may point siya doon. Pero mahina. Mahinang argument. Lahat naman talaga nanguhula lang sa Diyos eh. Kasi nga, walang evidence. Pero, kung gagamitin mo sa diskusyon na iba-iba pagkakilala natin, iba-iba pangalan, lahat tayo, 40,000 mahigit na yung Christian denominations, hindi siya concrete evidence. Dapat siguro, paano ba attack doon, spinach? Oo nga eh. Oo. Pero na-debunk na naman yung kalam eh. Diba? Maganda yung point ni Senses doon eh. Na kung lahat may cause, sige, granting, may cause lahat. Ang Diyos, material ba o spiritual? Spiritual. So, paano magkakos yung spiritual ng material? Di kontra na yun sa kalam. Diba? Paano siya nakapag-produce ng material out of spiritual? Diba? Di magic. Ang sagot lang talaga dyan, magic. Diniscuss namin yan eh, kalam. Lalabas nga, fallacy na naman pag tinanong mo, lahat pala may cause, sinong cause ng God? Wala. Di naman. Ano tawag doon? Spinach, sa ganong fallacy. Kung wala sa time and space, ang spiritual, paano siya? Yun nga, magic. Yun lang naman sagot yan eh, magic. Diba? Saka faith. Without faith, walang Diyos. Tama ba? Oo. At ang faith ay kalaban ng evidence at logic. Nako. Pero kung ako makipagdebate,
baka matalo rin ako eh. Hindi ko kasi kabisado yung mga ganyang premise 1, premise 2. Basic logic lang alam ko eh. Basta pag hindi nag-make sense sa akin, fallacy na agad. Aminado naman sila walang empirical evidence. O kaya nga nag-assume eh. Kaya nga tayo gumagawa ng arguments eh. Kasi walang empirical talaga. Ang best guess mo na dyan, anecdotal evidence, yung personal experience ng tao. Ay, kasi naramdaman ko ang Diyos sa sarili ko. Kasi nagkaroon ako ng, ano yan, yung, before ako mamatay, nagkaroon ako ng near-death experience. Yun na yung pinaka-evidence mo. And it's a very weak evidence dahil personal, anecdotal. Huwag mong daanin sa philosophical ang argument para hindi ka matalo. Oo. Dapat inatake niya sa empirical. Wala naman talaga. Tanong ko kay Brad Jared, Brad Brock, siya pinakamalakas ngayon sa Cult MCGI. Ay, okay sana si Jared kung hindi siya bastos eh. Di ba? Ay nako. Kung bibla-bibla lang, pero nakakaumay din yung bibla-bibla. Si Wigo, magaling to si Wigo eh. Di ba ikaw yung in-interview ko, Wigo, nung season 1? Tama ba? Ay, ayun, teka lang, accept kita. Ayan, Wigo. Oo, tama yan, bro. So, nga. Ikaw, di ba? Nababasesan nito eh. Oo. Kilala kita eh. Hindi, react lang ako doon sa sinabi mo, na yun nga, yung, sabi mo kasi matatalo kapag philosophical ang usapan eh. Which is, ako rin, yun lagi yung sinasabi ko pag nakakausap ko yung mga atheist dito, yung mga theist, Huwag nating daanin sa philosophical ang usapan kasi, alam mo yung ginagawa nila na gano'n, na dinadaan nila sa philosophical lang usapan. Wala rin yung kaibahan sa sa isang religious people na ginagamit yung holy book niya sa argument di ba? Ang kaibahan lang nila doon, iba lang yung sinosource nilang site, sa reference, yung sa religious people, ang sinasite nilang source, yung Bible. Sa kanila naman, ang sinasite nilang reference is yung mga philosophical studies, yung mga nabasa nilang mga published na fallacies. Kaya sabi ko, pagka ako nakikipag-usap ako, huwag nating daanin sa ganun. Daanin lang natin sa practical, common sense, para mas madali ang usapan. Kasi yung mga reference na sinasite naman nila, debatable din yan eh. Parang yun nga, sa Bible, debatable naman yan. So hindi natin pwedeng tanggapin din absolutely yung mga sinasite nilang reference. Yun lang na ko lang. Kasi ako lagi ko pinapauna yun pag may nakakausap ako dito sa sabi ko wag nating daanin sa ganyan ng usapan kasi hindi naman kailangan daanin dyan lang niya common sense practical. Yun ang... Pero ikaw ba, how would you attack it? Hindi, ang lagi kong premise dyan, kung may God, hindi na natin kailangan magdebate, kasi kaya niya mag-provide sa atin ng evidence na hindi natin matututulan, na masasabi talaga natin na oo, siya nga, walang duda. Oo. Di ba? Definite. Ganun lang naman kasimple yun Bakit lalaruin mo pa ng words, lalaruin mo pa ng reasoning? Hindi ba that's like 1 + 1 = 2 na lang? May claim ka na all-powerful yung God, di ba? So, what's the reason? Bakit hindi siya makakapag-provide ng evidence na hindi natin pwedeng tutulan lahat? It doesn't make any sense, di ba? Ano pa bang dapat pag-usapan doon? Ano pa bang dapat na pahabain ng usapan? May claim ka Nag-claim ka na he created the universe, he can do this, he can do that. Claim. Pero, pag hahanapin natin yung claim na yun, sasabihin mo, wala kasi ganito, kasi ganyan, kasi sabi sa Bible, ganito, ganyan. Bakit ang daming paliwanag pagka hahanapin na natin yung evidence ng claim? Diba? Yun lang yun ganun lang. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang pahabain yung ganun discussion dinadaan pa sa philosophy, dinadaan pa sa kung saan ang reasoning,
mapa-atheist, ganun yung ano, kaya, sabi ko sa'yo, nauumay ako pagka napapatambay ako dun sa ano sa kabilang grupo Kasi, ano parang masyado namang ginagawang ano, parang ang nangyayari is nagfe-flexing na lang sila ng reasoning Flexing of ano na Oo. lang sila, paramihan na Galing. lang, pagalingan na lang ng reasoning, hindi na nila sinasagot yung talagang question na kung meron ba o wala. Para nagre-reason na lang sila para ipakita kung gaano karami yung mga nabasa nilang references, mga fallacies. Ganun na lang yung napapansin ko. And paulit-ulit, kaya sabi ko, parang hindi ako para doon. Kaya nga sabi ko, hindi ko Oo. na rin i-claim na ano ko na atheist, ganyan. Iba, kasi ayokong i-represent yung ano, kasi iba yung way of argument ko sa kanila. Kaya pag minsan, mas gusto ko Oo. mapatambay dun sa Brooks TV kasi yun nga, mas practical yung usapan, mas malapit sa realidad. Oo. Ayun, tamang kwentuhan lang, hindi yung pagalingan ng reason. Hindi naman Iipitin mo. kailangan. Iipitin mo sa reason. Oo, Wala pa rin namang, ang bawagan to, Wigo. Ang bawa, tinanong ko yung MCGI. Sabi ko, anong evidence mo ng Diyos? Ang sagot sa akin, ikaw. Yung yun sarili mo. ganun Hindi nga naman mga, ako Diyos, sabi ko. Di ba? ganun nga mga banat na mga yun Tapos dadaanin ka sa Bible, na akala mo absolute truth na yung mga sinasabi nila. Ayun ang ano ko. Kaya minsan talaga mas gusto ko dito sa Brooks TV kasi dito talaga mas practical ang usapan. Ano lang, common sense, ganun. Hindi naman kailangan na ano, daanin sa kung saan saang usapan Hindi ba logical yun? Yung ganung ano, question na kung may claim ka na ganun na all-powerful ka, is it logical to ask kung magpakita siya ng something na magpapakita ng pagiging powerful niya? Hindi ba common sense yun? Ay, maganda yung sagot ni Matt Delahante dyan. Ano Kasi sagot? yung sabi, ba't daw, ano daw evidence niya na walang Diyos? Sabi niya, matagal ko nang wini-wish na i-convince ako ng Diyos. Kasi powerful siya na may alam niya yung exact way para ma-convince niya ako. Pero hindi niya ako na-convince. So, walang Diyos. Kaya nga, kasi impossible na hindi kanya ma-convince That's against the definition nila ng God, ano? All-powerful. You created the universe and yet isang mere mortal hindi mo ma-convince. That's sobrang outrageous na ng ganung ano, 'di ba? Ng ganung claim na all-powerful ka tapos isang mere mortal hindi mo ma-convince. Parang that doesn't make any sense talaga. Ay, ang tanong pala doon, ano ang makakapagpa-convince sa'yo? Ayun. Kailangan ba niya magpakita? Yung mga ganun. Sabi niya, alam ng Diyos kung paano niya ako makakonvince. Oh, definitely. Isa pa Hindi niya magawa. wala talagang magiging ano wala ka talagang magiging sagot kasi magiging contradicting lahat Kaya nga isa pa yung sinasabi ko, imposible magkaroon ng isang higher being kasi maraming paradox na mabubuo Hindi pwedeng mag-exist ang isang entity na all-powerful, all-knowing kasi maraming magiging kontra-kontra sa ganung ano Maraming kontra-kontra sa ganung klase ng entity. It doesn't make any sense na wala siyang limitation, na ganun siya, all-knowing siya. Kasi kung all-knowing siya, bakit i-create pa yung human species, tapos magkakasala, tapos di ba? Patong-patong na contradiction lang din ang mangyayari. Kaya nga faith ang batayan. Hindi nga, hindi sabi may nagsabi si Cholo Pogi. Kaya nga faith ang batayan. Sige, sabihin na natin, punta tayo sa faith Bakit yung faith mo, ibibigay mo sa isang entity na hindi naman 100% proven? Sa dami-dami na pwedeng pagbigyan mo ng faith, kasi marami namang bagay na hindi nag-i-exist Halimbawa, si Thanos, bakit hindi kay Thanos ang faith mo? Bakit kay God? Ba't napili mo yung specific God na yun? Sige, Cholo, pakisagot lang yun. Bakit sa kanya mo pinili ibigay yung faith mo? Ba't hindi sa iba? Na hindi rin kay Santa Claus, halimbawa, ibigay mo yung faith mo. Bakit mo napili yun? Yung specific God na yun, na ibigay mo yung faith mo sa kanya. Anong paliwanag mo doon? Ang dami naman pwedeng pagbigyan ng faith
Di ba? It could be anything. It could, Unicorn. it could be Pwede ka anything. mag-invento. Exactly. Pwede ka na mag-invento ng sarili mo. So, bakit kailangan kang ang fate mo nandun sa God na yun? Anong naging, ano mo? Anong naging decision maker mo para sa kanya mo ibibigay ang fate mo? Hintayin ko lang yung sagot ni Cholo doon ano, sa ganung punto. Kasi wala kang kung common sense lang talaga ang pagbabasihan mo. Wala nang play of words at wala nang play of reasoning ano. Talagang common sense na lang eh. That's impossible to claim yung ganung klase ng entity. Sa akin pwede pa ano. Pag tinatanong ako, paano nagsimula yung universe ganyan. Well, sa akin possibly mayroon sigurong massive source of energy na nag-influence sa Big Bang. Yun ang pwede. Meron tayong hindi pa nalalaman na source of energy na talagang nakapag-influence sa pagsabog nung na yun, yung particle na yun. Kaya nagkaroon ng Big Bang. Mas gusto ko nga makasama si Satanas. Fate ko ma-imperno kung totoo para pagkita na yung ko sa'yo. So parang anong dulo nun, Wigo? Nang alin? Unknown. Haba, sinong nag-first cause? Unknown ba? Ng first cause, hindi. Yung energy, possibly. Merong isang unknown source of energy na hindi pa natin nalalaman na nakapag-influence ng Big Bang. Kaya uminit yung particle yun at sumabog kasi merong energy na nag-influence doon. That's, yun yung pinaka-explanation ko. So hindi mo talaga matutumbok ang dulo. Kasi anong nag-cause naman dun sa isa na yun? 'Di ba? Ano yun pa? Paano? Infinite regress, paulit-ulit lang na ano. Oo nga, pero Sinong in the grand scheme of things, ano bang masama kung hindi pa natin ma-pinpoint yung dulo? Ano ba ang illogical ba yun kung sabihin natin na hindi natin ma-pinpoint yung pinaka exact starting point? Ibig sabihin ba nun, mali na yung argument ko kasi hindi ko ma-pinpoint yung pinaka starting point ng lahat. Parang hindi naman yata. Yun nga kaya nga yan inaano ko sa philosophy. Kasi sa philosophy, babanatan ka na ganyan, di infinite regress yan, mali ka dyan. Bakit magiging mali? Kung di pa natin ma-determine lahat ngayon, anong problema doon? Wala namang problema doon. Oo. Pero kung lalagyan mo ng Diyos kasi na entity, sinong gumawa sa Diyos? Kaya nga, ganun pa rin yun. Kung walang gumawa sa kanya, he doesn't exist. Di ba? Pagka sinabi mong walang gumawa, fallacy naman. Kaya nga, wala talagang talagang illogical in every aspect of logic Wala talaga Oo. Wigo, sabi ni ni Time mo ano pong evidence ang gusto mo? O ayan, sinagot na ni yan kanina, ni Brooks. Hindi, it doesn't matter, yung sagot ko, it doesn't matter. If may God, siya mismo makakaalam kung paano niya ako makukonvince. Exactly. It doesn't matter sa yung sagot ko po, kayang-kaya niya. He knows. He knows kasi all-knowing yan, all-powerful So alam niya na yun, kung gusto niya talaga ako maniwala sa kanya, ngayon mismo, hindi na ho natin kailangan mag-usap ng mahaba. Time mode. Tama po ba yung gano'ng Gusto mo ipasok mo rin si time mode? Oo nga Para kaya lang baka basahan tayong Biblia. Yun lang. Sige, invite ka. Kasi tinanong na niya ako, sabi ko, ang sagot niya kasi, ang evidence ng God is ikaw, yung katawan mo. Perfect daw, ganyan. Di ba? Kaya nga tayo nag-exist kasi yung body parts natin are working together para mabuhay ka. Di ba? Pero kung hanapan mo ang flaws, maraming flaws. Di ba? Oo naman. Na-discuss ko na yan Kung sasabihin mo na ako yung evidence, ang dami kong flaws Paano yun ibig sabihin hindi siya intelligent designer? And you can think of a better way Yes, to design it.
Eh di Definitely. mas magaling ka pa sa Diyos. Oo. Diba? Kasi kung halimbawa ako si God, gagawa ako ng tao, siguro lalagyan ko ng pakpak para makalipad din, di ba? Para maganda yatang feature na ibigay yun sa tao. Oo. Bakit yung feature na yun binigay lang sa ibon, sa mga ano, hindi sa tao? Parang very ano yun pakipakinabang sa isang tao kung halimbawa may kakayahan siyang lumipad. Di ba? Hindi, ako sasabihin mo, ako ang dahilan. Hindi naman ako intelligent design eh. Kung titingnan mo mabuti, hindi ko kaya mag-regrow ng limbs. Pero yung ibang species, kaya nila mag-regrow ng limbs. Pag naputol, di ba? Halimbawa, naputol yung kamay, kaya nilang patubuin uli yung kamay na yun. Oo. Eh bakit sa ibang species binigay yun, sa akin hindi binigay? Eh laking bagay no sa akin di ba? As human beings, lalo na at sinasabi mo na ang human beings ang messenger niya. Di ba ang laking bagay no? Kung halimbawa naputulan yung isang manggagawa, eh pwede niya patubuin ulit yung paa niya para makapagpatuloy siya sa pangangaral. So, Oo. it doesn't make sense na sasabihin mo ako yung evidence. Eh napaka-flawed ng design ko eh. Kulang na kulang sa features. Oo. Yung ano, yung ngipin. Yung Ang ipin. mga sharks nakapag-reproduce ng ngipin. Pag nasisira, tatapon niya lang. Tatapon lang, di ba? Ang dami mga gano ano sa atin hindi pagka nabungi na wala na Ay, pustiso ka na. wala. Oo. Masama na ng itsura mo pagka tinatawanan ka na kasi nakapustiso ka, di ba? Oo. So, hindi malayo yung ganung argument na ikaw ang proof. But doesn't make any sense kung talagang open-minded ka lang sa ganung conversation. Hindi mo ano yun eh. That's remotely insane na sabihin na ganun. Intelligent. Perfect ba yung ano mo, yung human species? Perfect ba? Napakaraming flaws ng human species. Yun nga lang yung ano, yung lalaki may nipples o hindi naman naglalabas ng gatas. Wala namang purpose. Ay, hahaba lang usapan kung talagang isa-isahin lang natin yung ano eh. Kung isa-isahin lang natin yung flaws, hindi tayo matatapos sa dami ng flaws. So, Oo. wala talagang ano, hindi talaga kahit sa ang aspect talaga, hindi talaga papasa yung ganung idea ng God eh. Wala eh. Hindi na kailangan daanin sa mga philosophical na usapan, common sense lang. Ano durog na agad eh. Oo, ang daming pwede mong sabihin. Yung throat, yung daanan ng hangin tsaka pagkain, iisa lang. Di ba? Nagsiswitch Kaya lang. anong nangyayari? Nachocho ka. Nachochok ka. Di kinamatay mo pa, Namamatay hindi mo ka. na hindi mo mang gustong gawin eh. Nangyari kasi minsan nag-react yung throat mo. Wala talaga. Kahit Mas maganda pa yung throat ng merong species na ano eh. Maayos yung daluyan eh. Magkaiba yung pasokan ng hangin. Magkaiba yung sa pagkain. Mas maganda pa yung design ng hayop. definitely marami actually talagang kung iisipin mo, talagang mas maganda pang design ng ibang hayop kaysa sa atin. Kasi sa atin, talagang prone siya sa mga sakit, sa mga kung ano-ano mga conditions. Pero yung iba naman, yung ibang species naman, talagang nakikita mo, nabubuhay ng 100 years. Di ba yung mga lobster, 100 years yan, inaabot. Hindi sila madaling kapitan ng mga kung ano-anong sakit, ganyan. So wala malayo, imposible. Imposible yung mga claim na ganun. Problematic. 'Di ba? Ang daming problema. Ang dami, wala eh. Hindi ka sasabihin mo intelligent design. Wala, it doesn't make any sense intelligent design. Malayo talaga. Hindi na dapat humaba ang argument eh. Kung ano ka lang, kung nag-iisip ka lang critically. Kaya nga ako sabi ko sa inyo, Brooks, diba, nung umalis ako, 5 years. Mga 5 years ako. And, nung napakinggan ko yung mga ganitong reason, hindi na ako hindi ko na kinotra kasi naisip ko, tama. Tama nga naman yung ganong reason eh, bakit? So, ako, MCGI po yan si Wigo, guys. Chatro pa yan. Sasayaw-sayaw pa yan sa apalit. actually kasi talagang all around ako, pinasok ko lahat halos, kusina, lahat. Na kung pwedeng anong gawin doon. Kaya, Nagpapagal. wait lang bro, sa kulit nitong ko eh. Sige.
Pero hindi siya nagmanggagawa eh. Ako kasi nagmanggagawa ako. Mga 6 na taon ako manggagawa. Half-timer ako eh. Eh, saka ginawa akong alalay nung OIC. Brad, mod. I'm not sure kung kung kilala mo ay kilala mo definitely. KNP na yun eh, si Brad Friend. Close kami nun eh. Si Brad Fred ba? Buhay pa ba? Parang Oo naman, pambira. akala ko na. Siya ang president dati ng di ba, ng kabataan. TK. So yun, ako dati hindi ako nahirapan sa pag-alis sa actually hindi naman sa aral mismo, in religion as a whole yung naging reason ko, hindi naman MCGA lang. Kasi naisip ko parehas din naman sa iba. So yun, kaya sinasabi ko sa inyo, umalis naman ako in good faith. Hindi, wala akong grudge sa kahit kanino sa loob. Kasi yung naging foundation ko is religion as a whole, hindi lang yung MCGI. Kaya yun, kung napakinggan ko yung mga ganitong argument oo nga no, ganun lang ako, hindi ko na i-contest kasi common sense nga naman eh. Bakit hindi ko maintindihan bakit mahirap yun para sa ibang tao yung ganong kasimpleng common sense. Hindi ko alam. Ano bang paliwanag doon, Brooks? Bakit may mga tao na kahit harap-harapan na yung evidence ang nandiyan talagang wala pa rin? Yung justice, naghanap silang justice. Like, it will not make sense kung walang justice. Inapi ka dito sa mundong to. Tapos gano'n na lang. So, naghahanap ka ng punishment and reward. Kaya maniniwala ka sa concept ng heaven and hell. Ayun tama yun parang nag-aano sila eh. Parang kasi dapat sa kanila parang dapat magkaroon ng meaning of life Parang dapat may meaning, parang hindi pwedeng naandito lang tayo at nag-exist lang tayo tapos wala na ganun. Parang hindi nila matanggap yung yung ganung. Pero kasi sa akin in the grand scheme of things, talagang meaningless ang life. It doesn't really matter kung anong gawin natin. Mabuhay tayo, mamatay, wala, it doesn't really matter. Sa akin yun, in the grand scheme of things, when we talk about the totality of the universe, the planet Earth itself is meaningless. Ay, oo. Hindi naman kailangan magkaroon ng meaning eh. Bakit ba kailangan magkaroon ng meaning? Yun ang yun ang sagot ko eh. Oo. People come and go eh. I-search mo, how many people die in one day? And how many people, babies are born in one day? Napakarami, parang in and out lang eh. In and out lang naman. So, hindi ko bakit kailangan nating lagyan ng meaning yung ganung na kailangan pag namatay tayo meron pa tayong afterlife. Wala na. Pag namatay ka, di wala na. Kaya dapat habang nabubuhay ka, di mag-enjoy ka sa buhay mo. Kasi pag namatay ka, wala na talaga. Ganun lang talagang buhay. You come and go, sabi mo nga. Ang bilis. Ang bilis eh, araw-araw eh. Nanganganak, araw-araw nanganganak. May araw-araw, dami namamatay. Kaya nga, di ba? So, bakit kailangan na why do you have to live your life thinking na merong meaning, di ba? Just enjoy life, ganun na lang. Enjoy your life, di pag namatay ka, di wala na, tapos na. Ganun lang sa akin, ganun lang kasimple yun eh. Hindi ko na kailangan isipin na ano ba yan, pag namatay ako, wala na lahat ng consciousness ko, lahat ng knowledge ko, wala na. Ganun talaga. Diba? Hindi na kailangan isipin na bakit ganun, pag namatay ako, wala na. Sayang naman yung ilang taon na ginugol ko sa pag-aaral ng tapos pag namatay ako, wala na. Wala ganun talaga, that's life. Circle of life, ika nga, we come and go. You live, you die. Diba? Yun lang, ganun lang. Hindi na kailangan lagyan ng makulay na meaning. You live, you try to survive, you reproduce, and then you die. That's it. That's life. And the next generation naman, ganun ulit. Yun lang. Ayoko kasi mag-assume kung anong meron. Diba? Puro assumption yan eh. Assumption. Assumption eh. Lahat assumption lang naman. Pero, ayun nga, at the end of the day, it doesn't matter kung anong assumption mo eh.
Wala naman, wala namang ano, wala naman siyang bearing sa universe as a whole. Lagi ko kasi sinasabi, kung ang planet Earth sumabog na ngayon, wala namang mangyayari, di ba? Ano ba mangyayari? Araw-araw nga millions of planet ang sumasabog. O hindi natin alam na sa mga planeta na yun kung may mga civilization din doon. Pero apektado pa tayo. Naapektuhan ba ang buhay natin sa mga sumasabog na planeta na yun? Hindi naman, di ba? Hindi. So, ganun lang. That's how I view life. It doesn't really matter. At the end of the day, talagang we just come and go. And you don't have to put meaning into it eh. Yun lang, ganun lang talaga ang buhay. Tanggapin mo lang yun eh. Pag tinanggap mo yung ganung idea, tingin ko hindi ka na magkikling sa kung saang religion pa eh. Basta matanggap mo yung ganung idea na, well, that's life. Yung ibang species din naman eh. Ganun din naman. Mabubuhay sila, mamamatay. Di. No, tapos na. Marahas. Yung iba kinakain, di ba? Yung iba, di ba, sa wild. Oo. May makikita ka nga eh. Kapapanganak pa lang nung zebra, halimbawa, nakaabang na yung leon eh. Oo. Di ba, may napapanood yung ganun. Paano yun? Bakit sila? Okay lang naman sa kanila na walang meaning. Ganun lang talaga. Wala eh. Yun ang buhay eh. Yun ang order of nature eh. Mabubuhay ka, mamamatay ka. Ganun lang. Hindi na kailangan ng mag-cling into anything, Hindi na kailangan na tanungin mo bakit ako nabuhay rito. Wala. Product ka ng ng universe eh. Product ka ng ng mga atoms na na nagbanggaan eh. Kaya lumabas ka lumabas ka eh. Anong gagawin natin? Di mabuhay ka na lang, enjoy mo na lang yung life mo. Di pagtapos na, wala na. Wala nang afterlife. That's it. Ganun lang ang ko sa approach ko sa mga pag may kinakausap ako ng mga ganyan. So kung isa kang truth seeker, parang dito ka mag-arrive sa ganitong conclusion eh. Yung Definitely. ganitong Kung talagang truth seeker ka, yung hindi ka lang nakikipag-reason out. Yung talagang gusto mo talaga, you want to genuinely know kung what is the meaning or non-meaning of life, Yung kung gusto mo yung ganung talagang dito ka mag-aarip sa ganitong conclusion eh. Wala nang iba eh. Kasi yun naman talaga, ano pa bang conclusion na pwede mong ma-arrive? Yung ibang species nga, sa ibang species nga, okay nga lang sa kanila yung ganun eh, na they just come and go eh. Diba? Hindi naman sila naghahanap ng meaning of life nila eh. Basta ganun, pinanganak sila ngayon. They will try to survive. They will look for food. They will look for shelter. Ganun lang. Tapos, eventually, they die. Tapos na. So, survival. So itong era natin na to, ito ba yung pinaka-stable na yung malakas talaga yung lahi ng Homo sapiens? Kasi sa mga nakaraan, di ba, hindi man, or siguro sa ibang planets, hindi stable na sumasabog or di ba walang yung condition for life wala doon, so parang Earth yung naging pinaka-stable. Earth na hindi natin masasabing ganun kasi hindi naman talaga natin alam ang what's out there eh. So hindi natin pwede masabi na planet Earth ang pinaka-stable. Alam ko meron pa nga studies na hindi pa nga perfectly placed ang planet Earth with regards to the distance to the sun. Hindi pa siya perfectly placed. Meron pa mas tamang position para sa kanya para mas maging habitable pa siya for human life. Mas maayos pa. It's just that nag-a-adapt ang mga tao. Kahit siguro uminit, dagdagan mo pa ng another 20 degrees Celsius yan. Mag-a-adapt pa rin tayo. Exactly. So, yun. Wait lang. Sky. Teka, kulit ng anak ko. Wala kasi nagkalap siya ng kalaro. Bigyan man laruan. Binibigyan ko nga kaso gusto naman makipaglaro sa akin. Di laro kayo. So, ganyan din kasi yung mga iniisip ko eh. Mukhang ang sampalataya ako sa'yo, Wigo eh. Parang ikaw ang sugo eh. Grabe ka naman. Hindi naman. Ako kasi mo, Brox,
I take a little bit of everything sa mga natututunan ko sa buhay, ano. Meron akong kahit sa Christianity naman, meron ka naman mapupulot na magagandang ano, doon sabi nga ni Dark Knight, diba? Pwede mo naman piliin doon yung mga yung mga magagandang bagay eh. Meron din ako mga kinukuha sa Buddhism, sa atheism, ganyan. Oo. Tapos I try to combine it to form my own perception of life. So ganun ang ganun ang approach ko. Hindi ako yun nga, yung sinasabi mo atheist, kaya nga ayoko na i-consider yung sarili ko na ganun kasi hindi naman ako nakakauhon lang sa ganung idea I take everything, nakikinig ako sa paliwanag ng iba. Kaya dito, yan sa inyo, pag nakikinig ako, may nakukuha akong different perspective, may tinatanggap ko kung reasonable naman So, yun lang. Oo. Ito si Spinach, diba? Atheist to Nakasaan na ko to kung MCJ rin yan dati. sabi niya kasi mga wala pala meaning ang buhay niyo. Hindi, mali yung pagkakaintindi mo ng ganun, Ang sinabi ko, in the grand scheme of things, life is meaningless. Pero kung tayo dito sa sa family natin, pwede natin bigyan ng meaning yun. Diba? Pwede natin, kasi syempre kung halimbawa papabayaan mo naman yung sarili mo, maapektuhan din naman yung mga tao sa paligid mo na nagmamalasakit sa'yo, diba? So, hindi mo rin... Kamusta, broccoli? Ay, hello po. Brad Carl. Apo, sino po sila? MCJ. Nakikita mo naman, di ba, yung pangalan ko? Hindi po yung name. Tinawag nga po kitang Carl, di ba? I mean, sino po sila? Ano po sila? Manggagawa? Ex ka na ba? O what? Galit ka ba sa akin? Dati akong AP. Yan. Aliping Dating ano? pangpuok. AP. Aliping pangpuok. AP. Okay. So, high ranking pala to, Wigo. Okay. Sige po, ano pong matutulong namin sa'yo? Wala naman. Gusto ko lang makinig sa'yo. Dahil madaming nag-share sa akin na patulan daw kita. Broccoli TV, ito nahanap ko nga. May nag-share ng live mo sa akin. Wala Okay. lang, chinek ko lang. Pakikinggan lang kita. Saka na ako magsasalita. Yun lang. Ala ka, Brox, gusto kong debatihin pala. Oo, sola scriptura si Brad. Nako, matagal na akong tumigil sa sa Biblia. Pagsampalataya. Tsaka, Ilang beses Biblia? Wala. Sablay. It doesn't make sense. totoo. Ayan, actually, yan din ang isang reason. Yung Bible, binasa ko rin ng from start to finish. And makikita mo, napakarami talaga mga wait what na moment Pag nababasa mo, wait, what? Ano yung nabasa ko? Sasabi mong ganun. Kagaya nga nun sa Exodus 21:17, kapag daw ang anak ay pasaway, patayin daw. Talaga. Ano ang paliwanag doon? Ba't naman ganun kalupit naman agad? Exodus, tama ba yung verse ko? Exodus 21:17? Ay, wala akong Bible. Oh, Carl, ipagtanggol mo. Bakit papatayin pagpasaway ang anak? Ano? Bakit po papatayin pagka pasaway yung anak? Bakit meron bang nakasulat sa Biblia? Napapatayin yung anak? Yung anak? Opo, meron daw po. O anong talata? Exodo, Wigo, may ano ka ba yan? Basahin mo. Kasi karamihan, alam ko yung talata na yan Kasi karamihan mali ang pag-unawa dyan Ah, sige. Wala kasi yung Bible So, ganun kasi mga Christians, no? Pagtatanggol nila kahit gaanong ka
illogical at kasama pagtatanggol nila. Opo, yung Tay, ano po yung... Ay, Tay, sorry. Carl, ano yung ano doon? Yung paliwanag? Exodus 21:17. Basahin mo. Narinig ba ako, Brox? Dinig. Basahin mo. Wala akong ano dito ngayon eh. Isa lang yung cellphone kong gamit. Hindi yata ako naririnig ni Carl eh. Yung beses ko nung Ay, nadidinig ka niya. Sumasagot siya sa'yo. Ang sabi niya, basahin mo daw. Reviewin ko nga yan. Maitopic nga sa podcast. Hindi lang ako makaano eh. Ay, nawala si Carl. Oh, hayaan mo siya. Na ano yata siya yung mahina yata yung signal niya. Parang may ano eh. Baka. Sorry, pag nag-exit ka ng TikTok, di ka madinig. Yun pala. Kaya siguro hindi ako madinig kasi nag-google ako eh. Kasi binabasa ko na kanina pa. Kaso pag binabasa ko, nasa Google naman. Kaya siguro, hindi. Sorry, hindi ko alam. Ano sabi dyan? Anyone who dishonors father or mother must be put to death. Yun ang nakalagay What the heck? So, utos ni... Sino nagsasalita dyan? Si Moses? Exodus eh. Moses, siguro Moses ang sasalita. Exodus eh. So, paano, in what logical sense mo mapapaliwanag? Bakit naman ganun ka-harsh agad ng ang judgment? Patay na agad pagka dishonor? Hindi ba pwede yung pag-usapan muna? Dapat mag-consultation muna yung family, mag-usap-usap, di ba? Ano agad-agad pagka naramdaman mo na dinidishonor ka, patayin mo na. Doesn't make any sense. It's just one of the many wait what moment in the Bible pag nabasa mo, wait, what? Yung pa dyan, inaano ko yung sa circumcision, parang si God sa sa foreskin, may fetish. Pati yung pinapakailaman. Diba? You created the universe na ganun, tapos yun yung magiging parang covenant mo na lahi ni Abraham, dapat tuli. Wait lang, Brox So, kung yun pala ang dapat na kung hygiene ang pag-usapan, ba't hindi niya ginawang tuli na or ganun na talaga? Ba't kailangan pang ayusin? I think invento lang yan ng mga unang tao para yun nga maging hygienic. Wala naman talagang nag-utos nun. Otherwise, hindi siya magaling na Diyos. 'Di ba? Pinahirapan pa niya. Magsa-surgery ka pa. Exactly. Yun na naman yung pangontra dun sa sinasabing intelligent design na argument. Kasi dapat, kung ganun pala, ba't hindi mo pa tinuli na? Oo nga. Ang sarap po. Matindi yan. Pero ngayon ko lang nabasa yan narinig sa'yo. Papatayin agad. Kahit cultural no? Napakasama. Oo Yung naman. slavery, yung slavery naiintindihan ko slavery. Oo. Pero kung ganyan lang, dishonor lang, papatay mo. Dapat, wala. Talagang very out of this world ang mga rules na sinasabi sa Bible. Parang hindi siya hindi siya logical para sa isang being na highly intelligent, highly powerful. Hindi, malayo. Hindi ko parang napaka-imposible. Ewan ko, hindi ko nakukulangan na ako sa term na pwede kong gamitin na hindi lang, it's more than common sense pa Parang alam mo parang sobrang 1 + 1 equals 2 na Bakit ang hirap pa rin intindihin para sa iba? Ayan may sinasabi si tatay. May death penalty naman ngayon, di ba? Anong kinalaman ng death penalty dun sa Bible na verse na yun? Hindi ko magets yung connection, Brox. Pwedeng tulungan mo ako.
It's to give justice, di ba po, yung death penalty sa mga biktima. Eh, sino ang biktima doon sa binasa na ano, hindi lang ano yung sinabi mo? Dishonor. Nakalagay. Nag-dishonor lang. Oh, anong kailangan ng justice doon? Para patayin mo. And kung kailangan man talaga ng justice, ganun ba agad ang justice? Papatayin agad? Hindi ba Oo. pwedeng wag mo munang pakainin ng ilang araw? Or Oo. palayasin mo sa bahay mo? Di ba? Kailangan agad-agad papatayin agad. So pag dishonor magulang dapat injection agad. Tama 'yun. Ayun ang logic ni tatay eh. Pag justified na agad yung yung pagpatay dahil lang sa nag-dishonor ka. Ayun, oh. Eh, yun daw ang batas nila eh. Kaya nga tay, bakit nga ganun ang batas? Bakit napaka naman parang hindi nanggaling sa isang entity na matalino ang batas. Bakit ganun? Yung ganung batas parang yun eh, utak ng pang-elementary eh. Yung ganung impulsive ang decision mo. Utak lang yun eh, ng elementary eh, di ba? Dapat, kung ikaw ay matalino, dapat kung sinasabi nyo na si God ay matalino at siya ay, ang tawag dito, siya ay just, sa kanyang mga decision. Dapat, hindi ganun na magiging conclusion ng tawag dito ng, hindi magiging ganun dapat yung ilalabas mong utos, Hindi manggagaling yung ganung utos sa isang matalinong entity. Imposible mangyari yun. Ang isang matalinong entity, makakapag-isip siya na mas maayos na way to address the issue. Hindi yung papatayin agad. Pwede mo pa namang kung halimbawa dinidishonor ka ng anak mo, hindi ba pwedeng in a way, kausapin mo yung anak mo para magbago yung way of thinking niya towards you, di ba? Yun lang yun tayo eh. Nagigets nyo yun tayo, yung ganong argument. Bakit yun ang gagawin batas? Kung matalino po si God na sinasabi niya, matalino po siya, bakit po yung batas na ginawa niya hindi po pang matalino? Pwede nilang sabihin siguro, hindi yan kinasihan ng Diyos, hindi yan utos ng Diyos. Kontra na yun sa bakit ganun kasi Kaya nga bakit nga po yun ang naging batas? Bakit po yun ang piniling batas? Pwede naman po gumawa ng ibang batas, di ba, na hindi kinakailangan ng pagpatay. Tama po ba yun? Maganda kasi iakit si tatay eh. Oo nga eh. Pero di ba, Kahit nagigets mo yung cellphone point ko, Brooks? Kasi kung pwede naman gumawa ng ibang batas eh. Bakit pagpatay agad ang gagawin? Bakit hindi muna palayasin or huwag muna pakainin ng ilang araw? Ang dami pang pwedeng gawin eh bago mo patayin eh, di ba? Bakit hindi mo na i-exert yung ibang option, Hindi mo na dapat mag-usap-usap. Dapat kung merong anak na nagdi-dishonor sa kanyang mother at father, pumunta kayo sa isang lugar at kayo mag-usap, pag-usapan yung di ba? Ang daming ways. Bago pa dumating, actually hindi ka nga dapat dumating dun sa pagpatay eh. Ang pinaka worst case scenario dyan, ipalayasin mo na lang sa bahay mo kung talagang di ba? Sa akin ha. Kung halimbawa dinidishonor ka at bastos na yung anak mo, hindi palayasin mo na lang, ba't mo papatayin? Oo. Ikaw ba kung halimbawa ikaw, ilagay mo yung sarili mo sandali sa ikaw yung God. Ganun ba yung gagawin mong Ganun din ba yung gagawin mong batas? Na papatayin porke nagdi-dishonor lang? Pakisagot mo lang yun, Kung halimbawa ikaw si God, ganun din ba yung gagawin mong batas? Gusto kong masagot ni Tata yun. In-invite ko hindi naman in-accept. Pero di ba fair yung question na yung Brooks, Ilagay mo yung sarili mo, okay, ikaw si God ngayon. Yun din ba ang gagawin mong batas? Hindi. Yung pagsasabihan ko si Moses, sabihin ko, Oy, ano yung inano mo? Hindi yan ang kalooban ko.
sasawayin ko yun. Di ba? Oo, kasi yun ang logical. Ginagawin mo, ikaw ang matalino, ikaw ang sinasabi mong all-knowing ka, matalino ko. Sasabihin mo, mali yan, Moses, mali yan, hindi yan dapat. Oo. Yun ang doon, matalino approach. Pero kung sasabihin mo ganun, na patayin agad, hindi yun, Tama. Sino po Ayan. ito? Hello. Si Ruben po, Ruben. Tama yun. Kung batas, matalinong batas, unahin ang sistema ng ating batas sa pamamalakad, di ba? Tama po. MCJA po ba kayo? Ay, hindi. Katoliko ako. Okay, sige po. Ano pong reaction nyo doon? Ano bang ibig sabihin ang pagpatay, di ba? Sa Mateo 15 verse 4, di ba sabi ni Kristo, iniutos ng Diyos, igalang mong iyong ama't ina. Ang magsalita laban sa ama o ina ng masama ay dapat mamatay. Opo. Pero yung utos na yan, ibig sabihin, bago mang-utos, ibig sabihin, unahon ang sistema ng gobyerno. Diba? Sistema, unahin. Kasi ang sistema kasi natin ang mali. Kasi kung mabasa natin sa episode... Malayo na yata si tatay, napunta na sa... Hindi, kasi yung batas man sinasabi niya, hindi malayo. Kasi batas man yung sinasabi. Hindi po, yung logic lang po ang pinag-uusapan namin, hindi po yung kung ano mang batas po, Pero yun na talaga. Maraming naging makasalanan ng tao dahil sa batas natin. Hindi, ganito Sinusunod po, na tay. mali. Tanong ko po sa inyo, tay, kung kayo po si God, halimbawa, ganun din po ba yung gagawin yung batas? Napapatayin mo yung anak? Ang batas, hindi dapat masunod ang batas ng Diyos. Hindi nga po, kung tinatanong ko kung halimbawa kayo po ang Diyos. Halimbawa lang, kung kayo ang Diyos, magseset ho ba kayo ng ganung klase ng batas? Tama. Magsiset ako pero unahin ko ang sistema. Respetuhin mo na. Paano? Tingnan mo, no? Hindi, sinasabi niyo ho, ganun na Tama. Hindi kailangan papatayin po yung anak Diyos pag hindi, pag Ang Diyos dinidisyon. ay batas batas ang Diyos. Ang Diyos ay batas, kailangan natin sundin. Pero ang sistema ng ating gobyerno sa pamamalakad natin, galing ba sa Diyos yun? Ang tanong ko sa inyo. Hindi po dapat ipasok yung gobyerno. Gumagawa lang po tayo ng Yun law. na nga, kailangan, paano ka gumawa ng batas sa sarili mo at sistema ng gobyerno wala sa sarili? Guys, Sariling hindi, batas? simple lang po ang tanong ko, halimbawa nga po kayo po ang Diyos. Ganun din po ba ang gagawin Siyempre niyo? ako ang Diyos, unahin kong batas galing sa puno. Sino ba ang puno? Galing sa simbahan at sa mga namamahala. Ibig sabihin, ang gumagawa ng batas. Unahin ko yun. Bago ko Yun ang sinasabi ni Kristo. Linisin mo muna ang loob ng tasa at ng pinggan bago malinis ang labas. Hindi po tayo nagkakaintindihan, tay. Hindi, Brooks, ako ang Diyos. Tunay. Parang malayo kasi yung pinanggagalingan ni tatay. Hindi naman tayo sa ganung punto eh. Nakakulong Pero sa yun, Bible. halimbawa ako ang Diyos, tapos, siyempre, kung gumawa ako sa sinasabi ni Kristo, di ba, sinabi ni Kristo, iniutos ng Diyos, igalang mong iyong ama't ina. Opo. Ang magsalita laban sa ama o ina ng masama ay dapat mamatay. Hindi ko mapatupad yung ganyan kung ang sistema ng puno ay mali. Ibig sabihin, turuan kung ako, sinabi mo ako ang Diyos. Turuan ko muna ang sistema ng pamamalakad ng pamamalaan sa puno bago ka gumawa ng sarili mong batas. Hindi ka pwede magawa ng sarili mong batas. Pinapatay mo tapos ang sistema natin puro extortion, puro gambling. Paano mo Malayo kami, Brooks. Hindi kami, wala ang patutunguhan Okay. to. Alam mo bakit kayo Malayo. natatakot? Dahil reliyon, dahil alam mo kung bakit kayo natatakot makisama sa gobyerno. Dahil ang sistema ng mga reliyon kasi, Baka government ang gustong pag-usapan ni tatay, kaya sa donation. Kaya matakot kayo sa gobyerno. Dahil ang sistema malayo ninyo kami, donation. Brooks. Malayo. Ang Hindi gobyerno kaya. donation. Ay, Brad Pero- Ruben, pasensya na po Oo. Okay. Bababa ako. Pero ang sistema kasi ninyo, di ba sabi ninyo, halimbawa ikaw ang Diyos, siyempre Diyos ako nagsasabi. Ako ang magsalita. Kaya pakinggan ninyo ako, di ba? Unahin ko ang sistema ng ating gobyerno. Dahil may-ari ang gobyerno. Let every person render obedience to the government authorities. For there is no authority except from God. And those in authority are divinely constituted, so that the rebel against the authority is resisting God. Ibig sabihin, kung ako ang Diyos,
unahin kong gawa yung sistema para masunod ng tao, para respetuhin ng tao ang gobyerno. Paano respetuhin ng tao ang gobyerno kung mismo ang gobyerno walang respeto sa tao? Yun ang ibig sabihin ko sa inyo. Tapos sabihin niyo kung ako ang Diyos, gusto ko ba yung batas na yan? Hindi, ayaw kong ganyan kung ang puno ay mali. Unahin natin linisin yung puno para maging malinis din ang labas. Di ba? Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you po. Kasi sinabi ninyo kung ako ang Diyos. Kaya sinabi ko rin sa inyo. Sige, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Sige po. Have a good day po. Malayo, Brooks. Hindi ko alam kung bakit bigla naisingit yung gobyerno. Ano? Wala na sense na pahabayin pa yung ganung usapan. Nasabi na niyang dapat niya sabihin. Wala ako reaction. Oo. Kasi logic lang naman yung pinag-uusapan natin eh. Kung ikaw ba yung God, ganun ba, magseset ka ba ng ganung klase ng batas? Yun lang yun eh. Ano bakit may government pa na logic lang yun eh. So, siguro sinasabi niya kung ikaw nga ang leader or Diyos nga, tatakutin mo sila para sumunod. Ganun. Parang yun lang yung nakita kong Tatakutin mo sila para sumunod. So, ibig sabihin, parang hindi totohanin yung utos na yun? Ay, hindi. Papatayin talaga. Hindi. So, para maiwasan yon, yung mga bata, hindi nagagawa ng Ayun pasaway. nga. So, why would you create such a ridiculous law? That's ridiculous eh. Papatayin mo. So, lalabas walang regard sa buhay yung Diyos. Wala. Kasi ganun-ganun lang pala, no? Contradiction na naman. Kasi biro mo, nag-dishonor ka lang. Hindi mo sila sinaktan physically. Hindi mo sila, parang siguro, dishonor kasi is parang lang eh, parang tampuhan lang, ganyan. Hindi mo sila nirecognize. Tapos yun na agad ang judgment. Like, it doesn't make any sense talaga. In every aspect of reasoning eh, para sa akin eh. Justified ba yun? Napapatayin yung anak just because hindi kayo magkasundo? Like, what? Hindi makomprehend ng utak ko yung ganung yung ganung klase ng reasoning eh. May nagtatanong Wiko, yung Diyos daw ng Old Testament, masama. Pero si Kristo daw, napakabait. Ba't daw ganun? Isa pa yun eh. Di contradiction na naman. Kasi bakit nga ba ganun? Ang layo ng portrayal sa Old Testament at saka sa New Testament eh. Parang two different entity ang pinapakilala eh. Oo. Doon sa Old Testament, mainitan ng ulo. Konting mo lang, galit na. Tapos dito sa gusto ko iligtas. Gusto kang isinin pa yung bugtong na anak niya para maligtas ka. Like, doon sa sa Old Testament, wala siyang pakialam sa human life eh, di ba? Biruin mo siya, great flood. Mga inosente damay, mga bata damay. Tapos dito ngayon sa New Testament, gusto niya iligtas ang lahat ng tao. What? Yun na naman, another wait, what moment na naman. Tama ba yung nabasa ko? Tama ba yung ko? Old Testament, napaka-mainitin ng ulo niya. Galit na galit sa tao, nakikipagkompetensya sa tao. Tapos, pagdating sa New Testament, parang iba na yung nag-iba na siya. What? Dun? Wala, hindi na naman makomprehend ng isip ko, Brooks. Siguro baka pwede mo akong tulungan kung bakit gano'n. Ay, may nag-interpret niyan. Si Mauro Biglino. Mauro Biglino. Ano sabi? Nagta-translate siya ng for the Catholic Church ng Biblia talaga. Nakakabasa siya ng Aramaic. Ang sabi niya, yung YHWH daw doon ay governor daw ng Babylonia ba o Israel. Basta leader. Tao lang din. Hindi siya Diyos. Kaya ginamit niya yung story ng Diyos para kumapit yung tao na sumunod sa gobyerno niya. Amaze ako dun eh. That makes sense. So, pwede. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Kahit naman sa panahon natin ngayon, ang dami nagkikilim na sila daw ay authorized by God to gain power sa kanilang mga followers. So, hindi naman pala bago yung ganung yung ganung idea.
So considering that, kung walang Diyos nga, edi lahat yan nakasulat dyan, tao lang. Inimbento or make up stories or amalgamation ng different stories from Anunnaki, mga ganyan yung Definitely. Mas logical yung kanya explanation, ano. Tama, mas ano siya, sa akin, it makes sense. Oo, no? Oo, kasi kung titingnan mo kasi yung traits parang very humanly Yung mga pinagagawa, di ba? Parang human lang talaga yung emotions niya. Yung yung talagang tao May anger. Yung anger. Na gusto niya, i-worship siya. Very human Characteristics So, hindi malayo yung sinasabi mo na gano'n na possible nga na human lang yan. At kinuha niya lang yung idea ng God para mas magkaroon siya ng control sa kanyang constituents. Oo. Napakaraming stories yan na hindi nagme-make sense. Na-offend yung God. Sumamba sila sa golden calf. Nagpalindol. Kinain ng lupa ilang libong tao. 3,000 yata. It doesn't make sense. Kaya nga Sama ang putik. Yun, isang karakteristik ng human na naman yun, pagiging insecure, Oo. Diba? But kung ako halimbawa all powerful ako at may nakita ko na yung isang mas prepared nila yung isang God, ano pakialam ko sa inyo? Bahala kayo sa buhay nyo. Yung nagpapakita ng insecurity, ba't yan ang inaano nyo? Dapat akong worship nyo. Insecurity yun Jealousy, di ba? Very human emotions Ayan. Si tatay, logic daw. Kung di isasama ang bata sa libo-libong, sino daw mag-aalaga? Ano yan logic ni Bess yan Sino daw mag-aalaga? Diyos dapat alam niya kung paano. Hindi wipe out ang solusyon. Di ba? Oo, kung di isasama ang bata, libo-libong bata, sino ang mag-aalaga? Sige, sabihin na lang susundan ko na lang yung argument na yun, Pero kailangan ba i-torture mo yung mga bata, tay? Pwede bang, halimbawa, hindi na lang sila magising, bigla? Kailangan mong silang, ito-torture na malulunod pa sila? Yung mga inosenteng bata? May paraan, tay. Kakausapin niyo yung mga mabait na magulang. Pwede rin yun. May way. Diyos yun At saka, of course, God can provide dun sa mga bata, Pwede siya magpadala ng anghel to cater dun sa mga naulilang bata. Di ba pwedeng gawin yun? Maraming paraan Kung ganyan ang argument mo pinapakita mo lang talaga na mahina yung pinapaniwalaan mong God. Kasi yung option na binibigay mo, hindi pang matalino Ang daming ways na mas tama ang approach. Yun na nga lang na Bakit kailangan mo pang lunurin? Bakit kailangan mo pang torturin? Kung talagang gusto mong patayin, sabihin na natin na yun na talaga yung pinaka dapat gawin, Pwede naman sigurong matulog na, hindi na lang sila magising, di ba? Bakit pahihirapan mo pa si Noah? Matanda na si Noah, gagawa pa ng arko, kasi uulan ng malakas, mag-iipon pa siya ng animals. Di ba pahihirapan mo pa yung matanda? Samantala, in a snap of his fingers, hindi na lang magising yung mga tao. Di tapos na. Wala nang ulan-ulan. Ay, Wigo, heart attack. Heart attack. Ang Pwede masama, rin. magkaka-heart attack. Pwede rin yun. Maraming ways Kung isipin mo sabi ko nga, kung ganong klase ng gandang paniniwalaan natin, napaka walang utak ng pinapaniwalaan natin. Kasi ang daming option na pwede, mas better option Kahit nga ikaw tanungin ko mismo, kung ikaw halimbawa si God, ganun din bang approach ang gagawin mo? Lulunurin mo rin yung mga inosenteng bata? Tanong ko sa'yo, tay. Pakisagot lang, tay. Kung ikaw si God, halimbawa, ganun, same approach din ba ang gagawin mo? Kung gusto mong i-wipe out yung humanity, ganun din ang gagawin mo, magpapaulang ka, lulunurin mo sila. Samantalang ang dami namang ways, mas humanely na paraan, para at least hindi na suffer din ng sobra-sobra, lalo na yung mga innocent. Pakisagot mo lang yun, tay.
Ikaw ba, Tay, pag may kilala kang masama, kaya mo bang lunurin? Di ba? Di ba ang sama? Oo. Possible na gusto mong mamatay yung masama na yun, pero kung isipin mo, hindi ko rin kayang torturein niya. Siguro mamatay na lang siya na masagasaan siya or ano, di ba? Yung malasin siya, hindi siya magising. Yun na lang yung wini-wish mo eh. Pero yung isipin mo na tutorturein ko pa, parang hindi ko rin magagawa eh. So ikaw, Tay, sa pakisagot mo lang yun. Kung ikaw ba Sigad, ganun din ba ang approach na gagawin mo sa senaryo na yun? Heart attack, hindi mahirap. Oo nga po, hindi nga mahirap. O so, ibig sabihin, Tay, kinakampihan mo na kami na ano, hindi nga yun ang tamang approach. Tama ba ako? Extreme. Extreme yun. Dahil ba Diyos siya? I can do anything. Yeah. Lunurin na. Pero gawa kang barko. Magandang story kasi yun eh. Nagawa pang barko. Parang Evan Almighty lang yun. Kaya nga, may kailangan may drama pa eh, no? Samantala kung gusto lang niya i-wipe out yung humanity, napakadaming pwedeng paraan. Diyos ko po, hindi na kailangan ng drama na gagawa pa ng barko. Gusto pang gumawa ng pelikula eh, na may drama pa eh. Hindi naman kailangan na may drama eh. Sige, sabihin na natin, kailangan talaga i-wipe out yung humanity. Eh, halimbawa, ito, pwede rin gawin. Ilipat na lang sila Nova sa ibang planeta, no? Para madali. Hindi ba possible din yung gano'ng option? Maiwan na lang dito yung masasama, sila Noah sa ibang planeta na lang, dalhin na lang niya. Oh, hindi ba mas maganda rin yung gano'ng option? At least, doon, walang mamamatay. Walang magsasuffer. Win-win situation. Hindi na nahirapan si Noah. Hindi na namatay yung masasama. And si Noah, makaka-start uli ng panibagong generation niya. Di ba? Yun ang win-win solution. Dali mo sa ibang planeta eh. Oo. Walang justice eh. Yung Wala eh. mga hayop, wala namang kasalanan yan. Lunod din. Lunod din. Torture din. Magtira lang ng ng ilan. Oh. Di ba? So yun tayo, pakisagot mo yun. Kung ikaw halimbawa Sigat, ganun din ba ang approach na gagawin mo sa senaryo na yun? Pakisagot mo lang. Gusto ko lang ano yung input niya. Kung ganun din yung magiging approach niya, ano? Kasi kung sinabi niya na hindi ganun ang approach niya, o di kinontra na niya yung paniniwala niya, ano? Oo, hindi nasagot yun tayo ni Brad Ellie. Kasi ang katwiran niya, sino mag-aalaga sa mga big? Ang daming pwedeng paraan na pag-aalaga. Kung pag-aalaga lang ang concern, Diyos ko po. Saka bakit babies? Paano yung mga teenager? Yes, Na exactly. maubuti? Na Damay mabubuti. din yan. Damay din. Hindi mo Exactly. kailangang alagaan yun. Nako. O gumagawa na ngayon si tatay ng ano. Wala sa Bible, God can do everything. Ano na, binago mo na yung ano mo, tay. Ano ba ang definition niya ng ano? Anong definition niya ng God? Kung ganyan pala na sinasabi na God cannot do everything. Hindi tayo. Mas logical po yung heart attack. Kasi heart attack niya rin yung iba eh. Si Ananias. Ewan ko ano kinamatay nung. Bigla na lang namatay eh. Yung nagtago ng ng pera. Nagsinungaling. Oo. Instantly patay yun, tay. Or kahit nga hindi patay eh, di ba? Pwede naman niya siguro mag-vanish na lang, di ba? Hindi ba pwede yun na bigla na lang mag-vanish yung masasama? Hindi ba niya magagawa Ay, yun? pwede. Diyos yun eh. Hindi, Diyos yun eh. Di, pwede yun. Inilasa na po his fingers, parang Thanos. Parang Oo. Thanos, ano, di ba? O, di wala na. Tapos, wala nang drama. Wala nang kwento na gagawa pa ng art. Wala nang, biruin mo, tanda na ni Noah. Grabe. Gagawa ka pa ng art na ganun? Tapos kukolektahin mo pa yung animals. Pero yung mo makikipagbunong braso ka sa mga oso, sa leon. It doesn't make any sense. Kung talagang critical thinking lang pagaganawin natin, my gosh, hindi na kailangan na kung ano-ano pang philosophy. Doon na lang sa point na yun. Diyos ko po. Si Noah ay matanda, nahirap na masakit na ang likod. Tapos yung makikipagbuno pa sa leon, sa oso, sa tigre. Kasi kailangan niyang mag-keep ng pair. Napaka-outrageous, hindi ko ma-comprehend kung bakit hindi
ma-comprehend din ng ibang tao yung ganong kababaw na ano, na logic ano. Hindi ko na alam kung ano pa sasabihin ko. Naubusan na ako ng adjective ano to describe yung ganong ano, kung bakit hindi pa rin maintindihan yung ganong kasimple na argument ano. Wala kahit paikot doon na lang tayo sa ano kahit paikot-ikutin mo yun wala talaga Wala hindi it wouldn't make any sense in any realm of the possibilities Wala Ano bang magiging logical doon? Bigyan mo nga ako ng kahit konting logic. Ano magiging logical na explanation sa ganung ano? Brox, baka meron ka maibibigay sa akin na pangontra. Ano magiging pangontra nila doon? Kung ano lang, kung sa akin lang, metaphorical lang yan. Oy, Never happened, yung ano lang, pananampalataya lang ang ending niyan. Magtiwala tayo sa Diyos, may pag-asa, yung rainbow, pag-asa. But kung liliteralin mo, kasi meron ding story sa kay Utnapishtim, yung kay yung sa clay tablets, sa Enuma Elish. May ganun din story meron din sa Meron ding dove, may ibon ding may baha din, meron ding savior. Ganun din marami actually sa Bible na kinopya lang din sa ibang kahit yung si Jesus 'di ba yung birth of from virgin hindi naman yun exclusive kay Jesus Christ yung ganung kwento marami ring mga may claim na ganun Si Dionysus ba? Oo, 'di ba? Hindi naman sa kanya hindi naman sa kanya nag-originate yung ganung kwento Ang dami, mas nauna pa sa kanya na may mga ganung claim din na virgin birth, ganun, resurrection, hindi naman so wala hindi ko Si Mitras yata, saka si Serapis. Oo, ang dami. Diyos yun nung unang panahon. Ang daming hindi naman siya ang original, hindi naman Bible ang original na mga kwento na yun Ginaya lang din niya sa mga ibang mas nauna pang mga ancient books at literature. So yun pero hindi na dapat dumating sa ganun ng argument Pag-uusapan pa yung history. Kahit doon na lang sa logic, sa common sense na lang. Hindi obra yung talaga Hindi ko makita kung paano ma-justify na tama yung Bible wala kahit saan mo tignan talaga wala book of contradiction talaga walang mabait na teenager kaya wala daw Walang mabait na teenager. grabe ka na grabe naman yung sobra naman yung na yun pero hindi tayo sagutin mo yung tanong ko kung halimbawa nga na ikaw si God ganun din ba yung approach na gagawin mo pakisagot mo lang yung punto na yun. Ganun din ba yung magiging solution mo? Ako kasi kung halimbawa ilalagay ko sarili ko sa oksigan, hindi ganun ang magiging solution ko Ako nga, sabi ko mas gusto ko pa, dalhin ko na lang si Noah sa ibang planeta at magsimula na sila ng bagong lahi. Hindi ba, hindi ba logical yung ganung solution ko, Brooks? Na dalhin ko na lang si Noah sa ibang planeta. Bahala na kayo dyan sa planet Earth. Bigyan ko na si Noah ng planeta niya. Nawala yata si Brooks. Hindi. Sorry. Hindi ba logical yung mas okay yung sa akin na bigyan ko na lang ng bagong planeta sila Noah. Dalhin ko na sila sa Mars halimbawa. Doon na sila. Magsimula sila ng bagong lahi. Yung planet Earth, bahala na sila dyan. Ay, kaya ng Diyos yun. Kaya dapat yun. Powerful. Ginawa niya yung universe tapos hindi niya kayang gawing habitable yung planet Mars para kila Noah. Parang hindi ako maniniwalang imposible. Illogical yung argument ko na yun. Kasi ginawa mo yung universe, imagine mo, yung complexity ng universe, ginawa mo yun tapos gagawin mo lang habitable yung Mars para kila Noah, hindi magagawa. Hindi ka na nagme-make sense kung sasabihin mo na imposible yung ganong solution ko na yun. Posible yun. Posible dapat yun sa definition nila ng God. Dapat possible yun. Kasi kung ginawa niya yung universe tapos yun lang, gagawin niya lang yung habitable yung Mars
for human life, hindi niya magagawa. Ay, imposible yun. Kahit nga tayong tao ngayon pwede natin gawing habitable yung Mars Tayo tao tayo. Pwede na natin siyang gawin Oo. ngayon. Through terraforming, magtatanim tayo ng marami mga puno para mabago yung temperature ng Mars. Yung mga ganun. Pwede tayong tumira sa ilalim ng lupa ng Mars. Maraming possibilities, kaya nga in-explore na natin yung Mars So sikad pa kaya na ginawa niya yung hindi niya kayang gawing habitable planet yung Mars para kila Noah, para win-win situation. Wala na matotorture. Si Noah can start his new generation. Diba? Wala nang flood, wala nang drama. Dalhin ko na lang sila Noah sa Mars. Tapos. Yes, ako ang God Ako pamapatay o bumubuhay. Hindi naman tayo yung pagpatay yung pinag-uusapan natin Pinag-uusapan natin kung same din yung approach na gagawin mo, kung lulunurin mo rin. Nandun na nga tayo, sige, kailangan na talagang patayin, Kailangan na talagang patayin, wala no choice na kailangan ng patayin. So ang tanong ko sa iyo, Tay, ganun din ba ang approach na gagawin mo? Lulunurin mo rin yung mga tao, at si Noah, ipapahirapan mong gumawa ng ark, pahihirapan mong mag-ipon ng mga hayop, para magawa yung gusto mong gawin. Yun ang sagot, yun ang tanong doon, Tay. Hindi natin pinag-usapan yung pagpatay. Sige, assuming na natin kailangan talagang patayin Wala Ganun talaga, kailangan patayin. So ang tanong ko sa iyo, Tay, ganun din ba yung approach na gagawin mo? Makisagot mo lang yung punto na yun. Ba't pinatay si Satanas or yung si Eden? Bakit? Ang Ay, dami. maganda yung sabi yung Synchronics, ba't daw hindi binuhay si Bad Eli ulit? Isa pa. Diba, Tay, nung namatay si Bad Eli, ang daming members na nag-alisan. Libo-libo. Dahil hindi lang matanggap si Kuya. So, yun nga, ba't hindi na lang in-extend yung life ni Brad Eli tapos dumating na siya ulit? Eh di maraming naligtas na MCGI. Exactly. Ang dami mo nang dapat sagutin, Tay. Kasi dapat namakit ka na lang dito para... Brox, siguro baka... Dinedecline niya Baka mga in a few minutes, Brox, baka kailangan na magluto Sige, Pinapalam- ako din Pinapalambot ko lang kasi yung karne. Pero anytime siguro baka... kung... 11:30. sige. Mag-out na tayo. Out na tayo. Magluluto rin ako. Tay, wait natin yung sagot ni Tay. Gusto ko lang makita yung perspective ni Tatay. Kung same din ba yung approach na gagawin niya? Bakit hindi naman... So, anong sagot yan? Lulunurin mo rin? Ganun din ang gagawin mo? Lulunurin mo rin sila? Oo nga, Tay. Ba't hindi heart Paki-rephrase mo attack? nga sa kanya, Brox. Baka hindi ako naintindihan ni Tatay. Ikaw mag-rephrase sa Opo. kanya. It's not a matter of may karapatan ba siyang bumuhay o pumatay. Yung way po ng pagpatay niya doon, bakit po ganun? Merong better way, di ba? Pwedeng i-disintegrate na lang niya o heart attack nga. Or kidlatan niya, di ba? At least yung mga mabait, natira. I'm sure meron siyang maisip na way para ma-preserve yung mabait. Pati hayop, In short, damay. maraming pwedeng gawin na maging humanely naman yung death. Bakit kailangan torture? Bakit pwede naman gawing humanely yung death di ba? Bakit ba kailangan torture? Parang napakasadista mo naman na gusto mo pa makita na talagang nalulunod sila. Di ba? Ang sadista nung dating Sige na, ito na tayo sa punto na kailangan mo ang patayin Pero bakit in a very sadistic manner? Dapat, ganun lang. Heart attack, tapos. Or halimbawa, hindi na lang nagising sa pagkakatulog. Tapos. Hindi nahirapan si... Anong ibig sabihin ng hindi nahirapan si Moses? Si Noah po yata pinag-usapan natin, Brad. Si Noah po yung gumawa po ng arko. Paano mo nasabi na hindi nahirapan? Anong punto na hindi nahirapan si Noah? Hindi ba nahirapan yung Brooks yung gagawa ka ng ark? Ay, napakahirap nun. Tapos ang tanda-tanda mo na, di ba? Ilang taon na siya nung ginawa niya yung ark? Parang 100 years na yata, di ba? Oo. Ang ganun, di ba?
Tapos iilan lang silang gumawa nun, yung pamilya lang niya. Tapos gagawa siya, kukolektahin pa niya yung mga hayop. Makikipagbuno pa siya sa mga hayop, sa leon, sa oso. Tapos sasabihin mo, hindi nahirapan. Ay, minagic na yata yun. Yung mga hayop, mga bait na. Tapos, sumampa na sila ng kusa. Ay, At ganun ba? may polar bear ba doon, Brad? Saka penguin. Kangaroo. Grabe, biruin mo. Biruin mo, doon na, yung mga inipon ni Noah na hayop na yun, doon na nagsimula lahat ng mga hayop na nakikita natin. Grabe. Napaka-outrageous to. Oo. Kailangan, specific yun. Kasi, Oo. problematic yan kung nag-evolve lang. Kaya nga, di ba? Creation is ang, mga Bible believers. Or sabihin mo na nga na sabihin mo na lang siguro na 1/4 na lang imposible pa rin na 1/4 of known species natin ngayon ang sinakay ni doon ni Noah. Napakarami pa rin yun. Hindi pa rin magkakasya yung 1/4 doon. Wala. So, Baka wala pang 1%. wala pa siguro kung talagang aanuhin lang natin na kasi sabi 'di ba every animals bang sabi doon. Basta parang ang term is lahat ng hayop 'di ba? Wala namang Ang apologetics nila dyan, yung main lang, yung lahi ng hayop. Hindi daw lahat ng species, but yung kind, every kind lang. So, mammal, yan to. doesn't make sense pa rin. So ibig mong sabihin Oo. kung sa halimbawa sa pusa, lion, tapos wala ng tigre Ang kasi kind. mayroon ka ng lion. Tama ba 'yun? Oo, tama. Hindi pa rin yun. Ibig mong sabihin, yung tigre galing na ngayon sa lion. Lahat na ng klase ng pusa galing sa lion. Oo. Malabo talaga. So, kung dog, kung aso, yung wolf lang. Yung wolf lang yun. oo. Lahat na nagsimula na lumabas. Yung coyote, yung hyena. Ang galing. Malayo. Imposible talaga sa... Ewan ko ba, Brooks? Kung bakit gano'n ang... parang Parang isipin mo kung titignan mo halimbawa tayo nag-uusap tayong ganito tapos i-observe natin itong usapan natin ito from afar. Parang maiisipin mo ano ba itong pinag-uusapan ng dalawang to? Walang kabuluhan, mga mga nonsense na storya sa Bible lang walang walang ka-sense kasi. Walang walang hindi ko alam wala na ako maisip na word basta parang pinakabababa na sa pinakamababang lowest form of of common sense of human consciousness Itong pinag-uusapan natin. Oo. Ayun. Pang-bata. Hindi lang pambata, mas matindi pa parang lowest form na nga of human consciousness Kasi wala pa, hindi ko alam anong alam mo yun, na yung utak ko, hindi ko na alam kung ano pang i-argue mo doon sa Noah's Ark pa lang tayo nito Ay, nako. Punta ka pa kay Jonas. diba? Ah. Kinain ng whale. Whale ba yun? Nakasurvive ng 3 days? Scientifically, impossible po yan. Matutunaw po siya doon at hindi makakahinga. Hindi makakahinga. Tsaka, syempre, yung salt water yun So, tegok agad yun talaga. Okay. Wala Talagang lowest form na talaga ng to of human consciousness ito yung ganitong usapan and yet ironically ang dami ring ang dami pa ring nagiging apologetic at Oo nga yun siguro yung ayun ko balance of life ba yun yin yang yaman basta para sa akin gano'n napaka lowest form talaga ng siya of argument or kumbaga hindi na dapat pag-usapan sa sobrang babaw ng mga claims ng mga argument parang pero yun nga syempre nakakalibang din minsan pagka may mga nakikita ka rin parang mental exercise na lang din pagka minsan gusto mong wala kang magawa na alam mo yun imbis na magbilang ka na lang ng butil na asukal makipag-argument ka na lang parang ganun yung level niya na pagka bored ka pwedeng magbilang ka na lang ng
buti lang asukal or ito makipag-argue ka, ganun ang level, nasa ganun level siya para sa akin. Yung ganitong banter. Eh nakaka-enjoy din naman pagka minsan, lalo na pagka may mga na ano ko natitrigger, ano. Oo. Nakaka-enjoy din naman. Tay, so kung gagamitan natin kasi logic, so nakakatakot kasi yung idea ng Diyos na yun eh, na siya yung buhapatay, siya yung bumubuhay. So what if gusto niya magsinungaling? Eh Diyos yun eh, may magagawa ka. So what if everything na nabasa mo is bullshit lang? 'Di ba? Eh Diyos siya eh. Meron makukontra, ay hindi, nakasulat, hindi siya makapagsinungaling. 'Di ba? Eh Diyos siya eh. He can do anything. He can break his own rules. He can. Oh. Hindi ka naman, sino ka ba, di ba? Tao ka lang. Eh kung gusto kong gawin yung... Nakakatakot yung idea ng Diyos. Kaya nga. But Wala what eh. if ma-board siya? Di ba? Kinausap niya si Taning. Na-board siya eh. Oh, nakita mo yung lingkod ko si Hob. Pinagtripan. si Hob. Kawawang Hope na nanahimik, ano. Biruin mo yun, Tay. Oh, isa pa yun. Pag-uusapan pa natin ako. Ang dami natin pag-uusapan. Talagang mauubos ng oras natin eh. Biruin mo na nanahimik yung isa. Ano yung pagtitripan. Pinagpustahan. Alang iya. Na-board eh. At tingnan mo tayo, ngayong panahon na to, ano kaya ginagawa ng Diyos? Oh, ito habang nag-uusap tayo, tingin mo. Tay, ano kayang ano niya? Ano kayang iniisip niya sa atin, ano? Nagagalit ba siya sa amin, bros, or what? Ano kaya? Ano kayang ginagawa niya? Baka may inaasigasong ibang universe. Ganun. Oh, possible, di ba? Babayaan Or baka nakapokus sa ibang planeta. Wala talaga. Hindi ko na... Paano, Brox? Masama nang tingin sa akin ni Mrs. eh. Okay. Thank you. We go. Sige, pagkaano ulit? Baka makabisita uli ako. Okay. Thank you. I-upload ko na sa YouTube Sige. Okay, thank you. So, Tay, sige po, magka-closing na ako. So, maganda siguro isipin, Tay, ano lang yan, allegory at saka metaphorical. Kukunin lang natin yung mabuti dun sa mga stories na yun. Ayun, sige. Yun lang, guys. See you again next time. Thank you, Tay. Bye.